Ako po nag-work sa pharmaceutical research po for 13 years. Wow. So, yun po yung aking work most of my life until graduation. Pharmacist po kayo, ma'am? Hindi po by profession. I'm a biochemist by profession po. Okay. Preparatory medicine po yun. Okay. Hindi ko po yung tinuloy. So, long story short, umalis po ako sa pharmaceutical company and then nag-shift to farming po. So, right now, I'm affiliated Okay ako with dyan. of Agriculture Cooperatives in Camarines Sur. So, from Quezon City po, dun po ako nag-college, dun ako nag-work. Half of my life, bumalik po ako dito sa kinalakihan ko. Ngayon Nasaan po, location niyo po ngayon, ma'am? Camarines Sur. Saan nga ba yan? Sa Bicol po. Bicol, yun. Yung Malapit po kami niyayanig dyan. po ng sunod-sunod na bagyo. Na Lindol. Dyan po kami sa Pulangi, Albay. Ay, opo. O, Bicolano din po pala kayo, Doc. Opo, nanay ko. Pero dito na ako lumaki sa Maynila. Opo. Ngayon po, nag-relocate po kami ng 2018 kasi nakita ko sa research, nakita ko po kung ano ang pamamalakad ng sistema ng pharmaceutical. And na ang laki po ng sweldo, hindi po sa pagmamayabang, pero ang laki po ng sweldo, umabot ng 6 digits, lahat po provided sa inyo. Nag-work from home din po ako ng 5 years, lahat po provided. Alaga po kayo, pati travel benefits, lahat ng incentive. So lahat po ng binibigay ng mga pharmaceutical company sa doktor, totoo po yun. Kasi Correct. kami po mismo, na-experience po namin yun. So, ang concern ko po is natutuwa ako kasi matagal na po ako naghahanap ng community dito sa Pilipinas ng mga holistic natural practitioners. Unfortunately, sa kultura po kasi natin, pag sinabing yung community po natin, medyo mababa po ang tingin. Ang nire-respeto po sa kultura natin yung mga doktor, which is hindi dapat. So, umabot po sa point na parati ako nakikipag-away sa social media. Sinasabi ko na, galing ako dyan. Galing ako sa pharmaceutical company, alam ko. And umabot sa point na hindi na, nakakapagod ng makipagtalo sa mga tao na whistleblower. Oo. Misunderstood ka talaga. Misinterpret ka dahil takot po ang tao ngayon. So, yun po yung, medyo blurred vision po kasi ang parati kong iniinda ngayon. Halos po kasi maghapon Zoom, halos araw-araw Zoom. So, almost 8 hours po nakatutok sa computer. Ano po ang plant-based na pwedeng remedy for blurred vision po? Actually, marami pong case ang blurred vision, lalo na pag minsan nag-age tayo, minsan yung tinatawag na mga optic nerve na kapag hindi tama rin ang supply ng nutrients and water and salt, especially dahil yung nasa mata natin, tubig din yan. So may sodium din yan, may potassium, may magnesium. Tapos yung healthy ng mga ugat sa loob. Or may tumataas din minsan because of acid forming, too much calorie, glucose promotes blurred vision pa rin. Or nagkakaroon ng cataract, glaucoma, kasi nga marami tayong ginagawa. Or stress lang, kasi nga magugulat ka, nagre-repair din ang katawan natin once na ibigay mo yung tamang rest, kasi nga ikaw na rin po nagsabi, ang dami yung ginagawa. So na-stress na yung mata nyo. Kasi merong isang exercise, kung palaging stress yan, yung sinabi ko na nung last lecture ko, kung tawagin na yung Bates method, kasi nga pag nakafocus lang yung lens ng mata mo, kasi nag-zoom in, zoom out yan, so kailangan hindi pwedeng malapit lang ang tingin mo, nagkakaroon ka ng nearsighted na reaction, at saka kapag malayo, puro farsighted, may ganun. Kasi nga, nasasanay yung mata mo na puro malapit lang. Merong ganon. So, yung ano tamang adjustment. Doc? Base method?
No, Bates, B-A-T-E-S. Bates. Okay. Bates method po. Ang dami pong luminaw ang mata dyan kasi nga yung mali lang po yung nag-i-stagnant o nagkakaroon ng stiff na ano kasi isang position lang yung mata nyo. For example, ganito lang, malapit lang. O hindi na nasanay na tumitingin sa malayo pagkatapos yung magbasa, manood ng mga malalapit lang ang focus ng mata nyo. Dapat itinitingin nyo rin sa malayo. Meron po yung exercise ang tawag dyan. Okay, At Doc. saka Sige. dapat proper nutrients, water. Kaya nga dapat may salt kasi nga walang retention kapag walang salt at napakahalaga ng salt dahil ang disenyo ng mundo parehas ng katawan. 70% water at ito ay maalat. Opo. Napanood niyo po ba yung mga una-una ko pa ni lecture? Hindi pa po, Doc. First time ko, as in first time ko po. Kasi tingnan niyo po, napakahalaga ng salt kasi nga una, number one, preservative po nung unang panahon yan. Kaya para walang bacterial growth, walang parasitic growth, asin. Even ng Diyos, ayaw niya magsasacrifice ng walang asin. Napakahalaga kasi nga, para umalis yung mga dugo, ma-drain, ma-preserve yung karne. Ganon din ang katawan. Karne rin to, flesh. So, Hindi kaya din- nga ang tao pag lumuha, maalat, pawis, maalat, sipon, lasahan mo, maalat-alat din. Yung plasma mo, pag minsan malas, lahat po maalat. Kaya napakahalaga ang salt, hindi pwedeng alisin sa katawan niyan kasi yan nagme-maintain ng storage ng fluid sa blood plasma. So yan siya nag-hold sodium. Hindi po kaya mag-ano, Doc, ng edema or ng fluid Hindi po. retention? Ano po yung ratio ng water Pag to po ang salt po? kidney nyo, tandaan nyo po, nagkukos po ng yung mga pamamagasa pa sa lower extremities, hindi po tubig yun, subukan yung tusukin, walang lalabas na tubig. Namamaga po because nagsuswell because too much histamine release na po. Nai-irritate na yung mga cells kaya namamaga. Hindi po tubig eh. May pag-aaral na hindi siya tubig, yung mga edema na yan. Namamaga siya because of irritated na dahil nagkaroon na ng drought. Napakahalaga po ng tubig pero hindi siya nagtatagal kapag walang sodium. Kaya kailangan ng retention. Kapag okay po ang kidney, iniihi lang po lahat ng sobra. Yan ang regulator ng lahat ng too much minerals sa katawan in water. May regulator tayo, yan yung kidney. Yung mga yan. Ang tanong ko po, ano po ang effective na pampakalma ng nervous system? Kasi anxiety is just yung nervous system mo overdrive on hyperdrive. So, ano po yung effective na pampakalma po? Pampakalma. Kasi ang lang ang ginagamit ko muna dapat actually meditation napakahalaga na meditation Kaya nagkakaroon ng mga ganyan na yung mga parang una merong irregularities sa sodium, potassium or electrical activity. So it affects the nerves. Kaya nga meron tinatawag yung mga sakit ng babae na may problema sa sila Alma Moreno, mga ganyan. Yung kasi nasisira yung myelin sheath ba. So yun ang problema kasi nga too much acidity pa rin isang problema kaya nagkakaroon ng defect sa mga nerves. So mga akin anxiety o relaxant lang sa akin, chocolate lang eh. Yun ang nakakapagpa-relax sa mga dark chocolate Kasi ang mga tao minsan pag sinabing actually may sinasabi ang katawan nyo pag nagki-crave kayo kasi meron ng lack of minerals doon. Opo. For example, na nagkaroon kayo ng tinatawag na crave for chocolate. Ang tinutuko niya dark, hindi Toblerone. Opo. Yung iba kasi nadampot kung ano-ano eh. So mineral deficient na yan sa for example, vanadium, molybdenum, selenium, chromium, may mga ganon.
Oh. So, Sige po, Doc. yan. Try ko po Yung yan. mga seeds, beans, seeds yan. Yung mga chocolate, okay yan, dark chocolate. Tapos, yun, meditation nga. Kasi, ba't ba nararate lang tao, nagkakaroon ng anxiety, depression because maraming fear or worriness sa katawan eh. Opo. Mayroong gano'n, naapektuhan po yung central nervous system, yung responsible for mga muscles and nerves. So, yun po ang problema. Kaya nga, tigilan po ninyo mag-alala, matakot, or anything na maapektuhan yung nervous system. Okay. Ayun. Risperidone 10 milligrams. Risperidone. Opo. At nung nakaraan ata, merong ganyan na nag-ano rin sa akin na ganyan, schizophrenic yan eh, mga ganyan. Schizophrenic or and Patients. bipolar. Opo. Mm-mm. Bipolar, ginagamit din yung risperidone. Nung nakaraan, meron na, yung first ano ko, meron nagtanong dyan, risperidone. Kaya lang sabi ko, yun, ano po bang nararamdaman nyo kapag nangyayari ganyan? At gaano katagal na po yan? Anong na-diagnose po ako 2019 na nag-severe anxiety attack po kasi ako noon, tinakbo ako noon sa ER. Kasi nag-numb po mula ulo hanggang paa. Tapos nag-hyperventilate ako, nag-iiyak ako. So tinakbo ko sa ER, tapos blood works po ako. Normal po lahat. As in normal lahat. So nung sinabi po yun sa akin nung doktor, alam ko na hindi siya biological. It's psychological. So the following day or 2 days after, nag-consult po agad ako sa psychiatrist. So yun na po, na-diagnose ako ng generalized anxiety. Ba't ka nagkaroon ng tinatawag, anong nag-trigger? At solo parent po ako, iniwanan ko po yung asawa ko ng 2014. And after that, I'm on constant panic na. Kasi mag-isa po ako na nagpatong-patong na kasi. Pero tandaan nyo, ano lang po, kailangan yung masolusyonan lang po yung mga past. No, yes, yan po yung mga past niyo, yung mga emotional trauma. Hindi niyo na natanggap na mga bagay, hindi niya walang ending, walang closure. So parang ganun lang, parang ang bilisatan, parang ganun lang. Opo. Payag. Kaya nga, tandaan niyo po kung ano man yung nagawa niyo sa kapwa niyo o may nagawa sa inyo, tanggapin niyo na po ng maluwag. Opo. Makakalampas po kayo diyan kasi habang naalala niyo yung traumatic event, hindi po siya nawawala, bumabalik po yan. Tama po, Dok. System, apektado po yung metabolic function ng katawan, kaya po may mga pamamanhid, o kung ano, chilling effect, marami po kayong mangyayari kasi nga it affects the nervous system, hypothalamus, kapag yan tinamaan, pababa na po yan. Kasi nga na-stress kayo, nag-alala kayo, solusyonan nyo na po agad-agad yun. Tanggapin nyo na po kung ano man yung nawala sa inyo. Parang ganito, naiwan kayo ng isang tao na hindi nyo kagad matanggap, tanggapin nyo na po kasi kung gusto niyo yung ibang consultation pa na mag-comment lang po kayo. Pwede tayong mag-usap kung paano natin. Kasi nga ako, spiritual lang ko eh. Ang ina-address ko yung mga suicidal tendencies ng mga patient. Para rin akong psychiatrist. More than pa. Kasi po yung katawan holistic nga po kayo. Yung katawan sumusunod lang po. Kailangan makorek ng espiritu kung anong purpose niya. Kapag nalaman niyo po yung purpose niyo, hindi niyo naaalalahanin kung ano pa. Opo. Tandaan niyo, kapag nalaman niyo yung purpose niyo dito sa mundo, wala na po kayong aalalahanin pag naintindihan niyo po yun. Sa mga listeners dyan,
Kapag naintindihan niyo kung kayo may mga problema sa mga depression, anxiety na yan, na pwedeng umuwi sa suicidal yung mga naiisip ninyo, kailangan alamin niyo yung purpose of life kasi yun lang ang mag-cure ng mga problema na yan. Kailangan yung ego and pride ibaba niyo. Tanggapin niyo na po lahat ng kung ano man yung mangyari kasi lahat naman may kahatulan sa huli. Kaya ayun, sabi ko nga bumalik lang po tayo sa pamantayan ng Diyos. Meron pong binigay na pamantayan para humaba ang katawan at saka yung spiritual dito sa mundo na to. Hindi kayo mapahirapan pa. Yung nawala na lang tayo rito na natulog lang or yung isa kasi dahil hindi niya matanggap o umabot sa stroke, na cardiac arrest. Pinahirapan pa pati yung mga tao sa paligid dinamay pa. Maraming apektado, isa lang po magkasakit sa family dahil sa isang bagay o sa isang pangyayari or event sa buhay niya hindi niya matanggap. Dala-dala niya yan. Kaya nga, anong uunahin mo kapag malaman mo? Sasabihin ng Diyos, hindi kita pinadala dyan para magdrama o para magsaya. Alin man sa dalawa na iiwanan mo yun sa lupa. Dahil pagdating dito sa itaas, ang tanong, yung pamantayan ba nasunod? Kasi lahat ng nakatira dito sa langit, ikaw ba ay matuwid? Doon mo maisip, nagpadrama pa ako. Yung iba naman nagpakasaya, nagpakayaman dito sa mundo. Hindi, iniwan lang din pala sa lupa. Wala. So, dapat maintindihan yung purpose. Kapag na-reach mo na yung level na yun, wala nang sakit yan. At saka tigilan niyo po, kakainom niyo po yung ng mga synthetic drug. Tandaan niyo, nakaka-apekto yan mismo sa mismong hypothalamus. Lahat ng central nervous system, yung problema sa utak. Kasi meron silang kinokontrol mga receptor na cortisol. Pinipigil nila yun eh. Opo. Nag-react yung katawan mo. Every time merong event na nakakaharap mo, ganun nagre-response ang katawan, fight or flight. Or nandun siya sa parasympathetic or sympathetic mode. Dalawang klase lang yan. Yung puro nasa sympathetic mode ko, fight or flight, puro gano'n na lang. Masisira ang mo dyan, even yung metabolic function, repair, regeneration, detoxification process, hindi nagagawa ng katawan mo. It leads to metabolic acidosis, chaotic, o mamamaga ka na, hindi ka na makakahinga. Opo. Oo. Thy kingdom come, thy will be done. At yung mga gamot, yung symptoms lang yung tinitreat. Yes po, it's all about how you control your spiritual. Yun po yung naging turning point dahil po hindi din po dahil sa pag-iwan ko po sa asawa ko. Hindi ko din iiwanan ng pharmaceutical. Ang Kaya nga po, pharmaceutical. i-let go mo ang kung ano para hindi ka mahirapan kasi nagiging burden, dala-dala mo yan kahit saan ka magpunta. Opo. Kapag pinalaya mo na yan at maghanap ka ng solusyon, hindi ko sinabi maghanap ka ng bago, ha? Ako may anak ka, oras mo na lang doon saka sa mga passion mo, sa halaman, sa kung anong planting o ano. Kasi kapag naghanap ka na naman bago, sakit na naman ang ulo mo, promise, pustahan tayo. Wala kayo makakasundo rito basta-basta. Oo. Mahirap maghanap hanggat walang naiintindihan sa nag-iisang Diyos. Hindi niyo makakasundo basta walang takot at kilalang Diyos. Lahat na makakasama niyo rito sa buhay. Kung sino man ang mga nakikinig dyan, damay kayo. Opo, Doc. Alam ko na yan, Do. Kaya nga, Mas mainam na mag-isa na lang kayo kasi kapag meron kayong kasama uli, magkakasala lang kayo, promise. Agree. Okay, Doc. Thank you very much po. Opo. Welcome.